Isa magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Pag-uusapan natin ngayon kung paano gagawing low maintenance ang bahay mo. Check this out. Maraming mga nagpapagawa ng bahay, ang hindi nila sinasama sa iniisip nila yung maintenance cost ng bahay nila. Iniisip nila pagkatapos ng bahay palagi siyang bago, no? Tapos kalaunan, napapabayaan, no? Nababakbak na yung mga pintura, nagfe-fade, yung bubong ay hindi naiingatan, dating yung time tutulo na. Tapos yung mga pintura sa walls na kahoy ay nababakbak na, no? Yung mga nababasang part ng cabinet, kinaanay na. In short, hindi kasama sa plano nila yung maintenance cost. At dahil marami ang nag-i-invest sa itsura, nakakalimutan nila na mag-invest sa quality, no? Kaya maganda yung itsura ng materyales, mura, dun sila pumupunta. Kaya yan yung mga nagiging problema. Kaya nagkakaroon ng mga diferensya yung mga iba't ibang parts ng bahay. So paano ba magiging low maintenance ang bahay mo? Unang-una, mag-invest sa matibay na materyales. Kung ayaw mo na maya-maya sira na yung gamit mo, o kaya maya-maya nagpapalit ka na, kailangan mo na magpalit ng bagong doorknob, mga lock set, no? Pumili ng mga item na matibay o kaya kilalang matibay. Medyo may investment ng mas malaki, pero in the long run, mas makakatipid ka kasi matagal mo siyang magagamit. So go for quality. Quality ng material. Dapat dun ka sa matibay. Sa surfaces naman, pumili ng mga material na hindi madaling kumupas. Alam natin na madaling kumupas yung paint, no? Kasi since nung late 70s, tinanggal na ng mga paint manufacturer yung lead sa kanilang paint, no? As ingredient dun sa pintura nila. Ang nagagawa kasi ng lead, napapatibay niya yung coat, no? Napapatibay niya yung pintura. Pero dahil hazardo sa health ng tao, ang lead, inalis na ito sa pintura since nung late 70s. Kaya napapansin natin, yung mga lumang mga bahay, magaganda pa yung pintura, pero yung bahay natin, kakapintura lang. After mga 2 years, 3 years, kupas na. So kung merong alternative sa pintura, kung gusto mo na maging mas low maintenance yung bahay mo, pwede kang pumili ng material na hindi pintura. Ano yun? Merong cladding, no? Merong composite na mga panels, bricks, stones, cladding. Pwede ka dun pumunta, no? Kasi hindi naman yun kumukupas. Actually, kailangan lang dun mahuhugasan. Pagka nahugasan siya, back to brand new na rin siya, no? Less is more. Magandang motto yan, no? Pero totoo rin yan sa paggawa ng bahay na low maintenance, no? Mas lesser ang elements, design elements, hindi masyadong intricate yung design, konti ang mga sulok, mas minimal, mas madaling i-maintain. Halimbawa, kung yung walls mo, marami siyang mga material, marami siyang nangyayari. Sabi nga namin sa design, maraming nangyayari. Marami rin doon na iba-ibang texture, iba-ibang surface, iba-ibang material, hindi magkakasabay na magkakaroon ng deterioration. Mas madi-deteriorate yung isang part kaysa doon sa isang part. Whereas kung isang surface siya, isang material,
Kung ang ginamit mo dun sa material na yun ay magandang klase, so, mas magiging siya, no? Mas matagal yung lifespan na maganda yung itsura niya. So, kung gusto mo ng mas simple, mas madali yun i-maintain. Therefore, low maintenance kapag ka mas minimal yung element. Kaya nga nauuso yung minimalism sa design. Isa pa, research mo yung lifespan ng mga material. Halimbawa, sa siding, alam natin na yung kahoy, kapag ginamit na siding, ay mas madali siyang mabulok. Pero kapag ang ginamit natin ay fiber cement board, talagang matagal yun. Mga 30, 50 years ay mamaintain niya yung kanyang itsura. Sa bubong naman, metal roof, tumatagal talaga yan kahit na mga 40 years. Pero kung shingles, mga 20 years lang yan to 30 years, matagal na yun. Kaya research mo ano yung mga material na talagang long lasting. Isa pa ay pumili ng mga utility items kagaya ng sa plumbing, sa electrical, ng mga talagang alam natin na matitibay na mga material. Kasi yung mga plumbing tsaka yung electrical natin, nakabaon sa wall yan eh. So, kung matibay siya dahil nakabaon siya sa wall at matibay yung tubo mo, hindi na mag-require ng repair, no? Kapag pumutok siya, kagaya ng PVC, no? Kapag lumakas yung pressure ng tubig, pwedeng bumitaw yung mga connectors, no? Yung elbow, no? Yung mga T, yung mga fittings niya, pwedeng sumabog. Pero kung gagamit ka ng PPR, yan, na mataas ang kanyang strength, no? Ay talagang talagang kampante ka na hindi siya sasabog kahit na tumaas sa normal pressure yung water pressure mo. So, napakahalaga kung i-recap natin na pay for quality, no? Talagang napakahalaga yan, no? Pumili ka ng material na high quality, kahit mas mahal yan, kasi kahit mahal siya, over time mas makakatipid ka pa rin, no? Dahil matagal yung lifespan ng material, no? So kung gusto mo ng low maintenance na bahay, kailangan mong mag-invest ng mas malaking halaga. Tapos yung surface, no? Pipili ka ng surface na talagang close to being permanent na, no? Matagal yung lifespan. Tapos, ano pa? Yung pinag-usapan natin sa mga naka-embed o yung mga nakabaon sa wall ng mga utilities. Choose materials na talagang matibay at talagang pang forever. At ganoon din, pwede mong ilimit yung masyadong maraming detalye sa design mo. Make it minimal. Mas minimal, mas konti ang detalye, mas konti yung i-maintain mong parts ng bahay mo. Okay, so sana nakatulong sa inyo itong mga tips na ito. At see you again soon. This is Architect Ed. Bye!